Naririto ang mga bagay na dapat gawin upang maiwasan natin ang tinatawag nating mga vehicular fire na sanhi ng mainit na panahon. So unang-una ay iwasan natin yung mag-iwan ng mga salamin na katulad nito, especially doon sa dashboard ng ating sasakyan. Dahil ang tendency itong salamin pagka iniwan natin at natutukan siya ng araw, so nagiging magnifying glass yung salamin natin na pagka naitutok natin sa upuan ng ating sasakyan, lalo na may mga seat cover na katulad nito, ay maaaring pagmulan ng sunog. So iniiwasan din natin na mag-iwan tayo ng mga bottled water natin sa loob ng sasakyan, lalo na pagka na-expose yung sasakyan natin sa tirik ng araw. Dahil unang-una, katulad nung sa salamin na yung sinag ng araw, pagka nag-pass through do sa bottled water, so nagiging magnifying glass din siya katulad nung sa salamin na ipinakita ko kanina, kaya maaari ding pagmulan ito ng sunog. At ganun din, iniiwasan din natin na mag-iwan sa loob ng sasakyan ng mga bottled water dahil ang plastic, pagka na-expose yan sa araw, ay nag-i-emit to ng mga chemicals na pagka nainom ng isang tao ay maaaring pagmulan ng pagsakit ng tiyan, maaaring mauwi sa labis na pagdurumi or diarrhea, at maaaring ding mag-cause ng vomiting. Kaya iwasan natin na mag-iwan ng mga bottled water sa loob ng sasakyan. Napakadelikado din yung ating mga electronic gadgets, katulad ng mga power banks, katulad ng mga cellphones, dahil pagka ang power banks or yung mga battery nating mga gadgets ay na-expose or nakulob sa mainit na sasakyan, ay maaaring mag-expand o lumolobo yung battery at maaaring pumutok na maaaring pagmulan ng sunog. Ganun din, iniiwasan din natin yung mga tinatawag, ito very common din to sa loob ng mga sasakyan, yung mga pabango, yung mga pressurized canisters. Yan, makikita din natin to, yung mga pabango ng sasakyan. So iniiwasan din natin doon. Since pressurized ito, pagka nainitan, ang tendency yung mga molecules niya sa loob ay nagiging unstable. Kaya maaaring pumutok o sumabog yung mga ganitong klase ng mga canister. Ganun din, katulad nito yung mga soft drinks in can. So napaka-delikado din no, dahil maaari siyang sumabog sa loob pagka nainitan. Napaka-delikado rin yung pag-install natin sa loob ng sasakyan ng mga lighters. Napakadelikado niyan. Dahil ganun din, ang tendency yung mga particles ng lighter, so pagka nainitan siya, naging unstable, so maaaring pumutok na maaaring pagmulan ng sunog. Hindi rin natin ina-advise na mag-iwan ng mga alcohols, na mga flammable materials sa loob ng sasakyan, dahil unang-una, pagka nainitan ito, maaari siyang mag-emit ng mga fumes na maaaring mag-cause ng suffocation doon sa papasok sa loob ng sasakyan. At pangalawa ay yung mga particles din ng mga chemicals na ito ay maaari ding maging unstable at maaaring mauwi na ito ay sumabog. Para maiwasan natin yung mga klase ng mga vehicular fires natin, so iwasan din natin na mag-park kung maaari sa ilalim ng tirik ng araw. Kaya maaari tayong maghanap ng mga spots na kung saan ay malilim. Or kung hindi man natin talaga maiiwasan, may mga commercially available naman na nabibili ng mga pang-shade para sa sasakyan, para direktang hindi mainitan yung mga sasakyan natin. Iwasan din natin yung paglalagay o pag-iiwan ng kahit anong mga food sa loob ng sasakyan natin pagka ito ay naaarawan. So ito, just like one of the best example is yung mga, kahit na ito, yung mga simpleng chocolates lang, yung mga candies, ayan, commonly. Dahil pagka ang mga candies, ang mga pagkain ay na-expose sa mainit o nakulob sa isang mainit na panahon, ay nai-spoiled na yung mga pagkain, yung mga candies, na maaari ding pagmulan ng pagsakit ng tiyan o kaya maaaring mauwi sa pagtusuka o sa labis na pagdurumi. Para sa mga kasambahay natin na mga merong medications, iniiwasan din natin na iwan ito sa loob ng sasakyan dahil maaaring ma-spoil
o maaaring masira o maaaring matunaw yung mga gamot, lalo na kung ito ay nasa capsule. At maaaring mabawasan yung effectivity ng gamot na ating iniinom pagka ito ay na-expose sa extreme na mainit na panahon o kaya nakulob sa loob ng sasakyan na nakatirik sa ilalim ng araw. Isa rin sa mga common reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga vehicular fires is yung electrical at yung air conditioning system ng ating mga sasakyan. Dahil sa sobrang init ng panahon, ang tendency ay talagang lumalabis yung paggamit natin ng aircon. Kaya isang napaka-importante rin na tip natin ay ipacheck natin regularly yung electrical system ng ating mga sasakyan upang maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga electrical fires. At ganun din, siguruduhin din natin na yung kondisyon ng driver ay maayos, lalo na sa panahon ng tag-init. Uso ang mga tinatawag nating heat-related emergencies or incident. Kaya kung merong medications, yung driver ay huwag kalilimutan na i-intake. At ganun din, hanggat maaari ay iwasan yung pagmamaneho sa oras ng katirikan ng araw. Sa pagkakataon talaga na kailangan magmaneho, ay ang isang maaaring makatulong dito ay yung pag-continuously na pag-rehydrate. Kaya huwag nating kalilimutan na magbaon ng maraming tubig, at maaari ding makatulong sa mga driver, lalo na kung ang sasakyan nila ay hindi naman talaga malamig o hindi gumagana yung aircon. So maaaring makatulong itong ganitong klase ng bottled spray. So sa panahon na sila ay naiinitan, so maaari nilang spray sa katawan nila, including din yung sa pisngi, sa mukha, na kung saan ay maaaring makapagpababa kahit papaano ng heat index o yung ramdam na init na nanggagaling sa labas. Iniiwasan din natin na kung tayo ay mayroong mga fur babies o meron tayo mga alagang hayop or pets, ay maiwanan sa loob ng sasakyan na napakainit, dahil kahit ang mga hayop ay maaaring maka-encounter ng mga tinatawag nating heat-related incidents or emergencies.